At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay chapter 1114 na nga tayo. So hindi pa to si full chapter pero ang dami ng kaganapan yung nangyayari dito. Pero ayan bago tayo magsimula ay flex ko lang saglit at si second channel natin. Ayan. So sa mga may trip sa inyo ng manga series o mahilig kayo magbasa ng manga ay ako na po bahala dyan at doon ko po yan ginagawa sa may second channel natin. At ito kung trip yung manga series si Hunter x Hunter natin ay nandoon po yan sa kabila. So yung link nito ay nandiyan lang sa description saka sa may comment section. So pakicheck na lang at pakisubscribe na lang din guys kung matripan nyo. So yun lang naman at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa pagpapatuloy ng broadcasting nito ni Dr. Vegapunk dahil may kita nga natin dito yung mas marami pa at iba't ibang reaction ng mga tao around the world. At maliban pa nga dyan, dito sa kabilang banda itong mga Marines ay nako-confused sila sa mensahe nito ni Dr. Vegapunk. So hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ni Dr. Vegapunk sa mga sinasabi niya. At dito naman banda kay Akainu ay ganun pa rin. Galit pa rin itong mama na to. So as usual laging galit itong si Akainu. So siguro itong si Akainu kahit papano, kahit konti lang, baka may alam yan o may idea siya patungkol sa sinasabi nito ni Dr. Vegapunk. But then, ay pagkatapos nga dito, ay talo naman yan. Dito na sa side ni Doflamingo. So nabuhay. Itong si Doffy at dito ay kinakausap niya. Itong si Magellan na. So matindi. Itong si Magellan pa yung pinagkukwentuhan nito ni Doflamingo. Pero ang pinag-uusapan nga nila dito, sabi ni Doffy, ay mas maganda kung lumipat nga raw sila sa mas mataas pa na lugar. So kasi nga diba sinabi ni Dr. Vegapunk na lulubog yung mundo sa karagatan. But pagkatapos nga dito sa usap-usap ng dalawa na to ay makikita pa rin nga natin dyan yung iba't ibang reaction ng mga tao around the world bago pa tayo bumalik sa may Egghead Island. At dito sinabi na mas marami pa yung importante na i-reveal. So hindi nabanggit dito yung details patungkol sa kung ano yung important revelations na yan. Basta yung ginamit lang ng leaker natin dito na term ay more important revelations yung may kita natin sa chapter na to. But then ay pagkatapos nga dito ay balik na yan sa may Egghead Island at dito na sa pagpapatuloy ng pagsasalita ni Dr. Vegapunk. At dito ay sinabi nga ni Dr. Vegapunk na meron siyang hypothesis na tataas nga raw yung sea level ng 1 meter dahil sa mga earthquakes. Pero itong mga earthquakes na to na sinasabi ni Dr. Vegapunk na magiging cause ng pagtaas nga ng sea level ng 1 meter, hindi raw yan natural disaster. So ibig sabihin kung di yan natural, artificial yan. At ibig sabihin kung ganun, sasadyain itong paggawa ng mga earthquakes dyan. Pero hindi pa natin alam kung ano yung gagamitin dyan para makagawa nga ng mga artificial earthquakes na to. At then ay pagkatapos nito ay talo naman dito yan kay Saturn. At dito ay sinasabi nga na nag-move forward na itong si Saturn at ngayon tinatry niya lang sirain itong mga Dendenmushi. At pumasok na nga rin siya o pumunta na rin siya kung nasaan nakalagay yung Mother Flame. So dito medyo nalito talaga ako, medyo naguluhan ako kasi nga diba currently kinakalaban pa ng grupo nito nila namin nila Usopp itong si Saturn. Pero ngayon biglang sinabi sa may chapter 1114 ay sinisira na nga ni Saturn itong Dendenmushi. Tapos pumasok pa siya sa lugar o sa loob kung nasaan nakalagay si Mother Flame. So kaya ngayon ang tanong nga ay nasaan na ano nangyari dito sa grupo nila Usopp. So tinalo na ba yan ni Saturn o sadya lang na nakatakas itong sila Nami dyan. Pero kasi diba kung titignan ay parang okay naman itong paikipaglaban nila namin nila Usopp dyan kay Saturn. So ano nga kaya yung nangyari dyan? But anyways, ay i-leave na nga lang muna natin yan dahil pagkatapos nga nito ay balik na nga yan dito sa may Mother Flame. So itong si Mother Flame naman ay sinasabi na isang maliit lang yan na flame na nakalagay sa napakalaking tank ng kagaya dito sa pinaglalagyan ng ulo ni Dr. Vegapunk. At so ayan ay sa pagkakatagpo nga ngayon ni Saturn dyan sa Mother Flame ay biglang talon ulit yan pabalik dito kay Dr. Vegapunk. At dito sa pagpapatuloy ng kanyang broadcasting ay sinabi ni Dr. Vegapunk na about 900 years ago ay he got too close to the sun. So dito hindi ko alam kung sino yung pinapatukoyan dyan ni Dr. Vegapunk na he got too close dyan sa araw. Pero
may kita nga natin dito na etong si Imo-sama nandun siya sa may Marijua ay tahimik lang siya habang sinasabi nga ni Dr. Vegapunk itong mga salita na to. So posible kaya na etong si Imo-sama yung pinapatukuyan ni Dr. Vegapunk dyan sa statement niya na he got too close sa araw o may iba pang persona. But anyways, yung title pala ng chapter na to ay Icarus Wings. So yan ay baka magkaroon kayo ng idea o ng hint patungkol dito sa sinasabi ni Dr. Vegapunk. Pero maliban pa nga dito ay itinuloy na nga ni Dr. Vegapunk na yung pangalawang kasalanan niyang araw ay ayon yung dahil sa nagpapatuloy nga siya sa pagsesearch about sa poneglyph at sa ancient history. Pero ngayon sabi nga ni Dr. Vegapunk na talagang di naman ganun karami yung alam niya patungkol sa mga bagay na to. Pero sasabihin niya pa rin kung ano yung mga nalaman niya. But then ay pagkatapos nito ay balik muna nga yan ulit dito na sa side nila Luffy at saka nga nito ni Warcury. Dahil dito naman ay etong si Luffy ay balik na nga siya sa kanyang Gear 5 at ngayon ay inatake niya na etong si Warcury nang nakanika form na etong si Luffy dyan. Pero habang tuloy nga ulit sa paikipaglaban etong si Luffy at saka nga etong si Warcury dyan ay etong si Dr. Vegapunk tuloy pa nga rin siya sa pagsasalita. At dito ay sinabi niya na nga na 900 years ago ay meron ng isang lalaki na pinanganak sa may ancient kingdom o sa may advanced kingdom. At yung katawan nga raw ng lalaki na yon ay nai-stretch ng kagaya sa Sun God Nika ng Elbaf. At ang pangalan ng lalaki na yon ay Joy Boy. At etong si Joy Boy ngayon, siya nga raw yung kauna-unahang tao na pumunta sa karagatan at naglayag at siya yung kauna-unahang pirata sa history. So ibig sabihin tama pala yung theory na etong si Joy Boy siya nga yung nuno o yung pinagmulan kung bakit merong mga pirata ngayon. But then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si chapter 1140 natin. At ayan ay napaka medyo mahiwaga itong chapter na to, lalo na dun sa sinabi ni Dr. Vegapunk na he got too close sa araw. So sino nga kaya yung pinapatukuyan dyan ni Dr. Vegapunk? Pero ayan, ipaglobas na itong si full chapter na to ay pe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys para lahat tayo ay maliwanagan. At ayan ay lastly ay pa-subscribe naman guys ulit itong si second channel natin. Ayan, sa mga may trip sa inyo ng manga series, lalo na si 100 saka si Kaiju number 8 natin. So yung link na to dyan lang sa description at saka sa comment section. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit